Wanted, sweetheart. Hi, sir. Hello po, ma'am. Good afternoon. Hi. Good afternoon, Jack. Hello po. Hello po. Narinig niyo ako? Opo, ma'am. Taga saan po kayo, ma'am? Nandito po ako sa US. Po? Nandito po ako sa US. Ganun po ba? Dito po ako, ma'am, sa Pinas. Yeah, nasabi mo na kanina. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Terry, Ilan taon na po kayo, ma'am? 65. Ako po, mami, isang magsasaka lang, ma'am, dito sa Pinas. Wala hong kaso yun. Kasi ang magsasaka isang marangal na trabaho yun. Po, salamat po. Isagad mo yung ulo mo sa screen, sir. Isagad ang ulo. Yan. Saan po? Ilan ba kayo? Hello po, ma'am. Kayo ho, ilang taon na ho ba kayo? 60 ko na po, ma'am. 60. Okay. Okay lang ba sa'yo? 5 taon ang tanda ko sa'yo. Okay lang po, ma'am. Kayo po. Okay lang po, ma'am, ba na matanda po kayo? Matanda na ho ako. Opo. Okay lang ho ba sa inyo? Ang tinatanong ko ho, hindi nyo ho pa nasasagot. Okay lang ho ba sa inyo kung 5 taon ang tanda ko sa inyo? Okay lang po, ma'am. Kayo po, ma'am. Okay lang din naman. Kaso edad, di ba? Kaso ba sa'yo ang edad? Gusto mo yata mas problema bata po, ma'am. Gusto mo yata mas bata. Kung bata naman po, ma'am, kung hindi naman po magkasundo, useless po yun. Okay. Mas maganda po yung medyo may edad na po, ma'am, at alam na po yung kung sa buhay. Ano ho ang status ninyo? Hiwalay ho ba kayo? Hiwalay? Patay na po yung asawa ko po, ma'am. Biyudo kayo, biyudo. Ilan taon Biyudo na po, ma'am, biyudo. Ilang taon na ho kayong biyudo? Magdadalawa pa lang po, ma'am, magdadalawa. Okay. Kayo naman po, ma'am. Single ho ako. Single. Ganun. Wala po kayong naging asawa, ma'am? May naging asawa ako, pero divorce ako dito sa Amerika. Divorce po. Nagkaanak po kayo, ma'am? May anak ho ako 4. Ayun. Andyan po sila lahat, ma'am? Wala pa. Yung bunso ko lang nandito sa ngayon. Pero proud na sila. Kayo, ilan? Kayo ano po, ma'am? Anak ninyo? 4 po, ma'am. 3 babae, 1 lalaki. Meron pa ho kayong pinapaaral? Wala na po, ma'am. Yung bunso ko po, ma'am, 30 years na. Nasa Dubai po. Matatanda na pala yung mga anak mo, no? Ang bunso ko. Yung panganay ko po, Ikwan. Yeah. 40 na po yata yung panganay ko. 40 o 41.
Kasi ako ang bunso ko 35 years old na. Ay, matanda na po. Oo. May mga apo na ho ako. Ilan ho apo nyo? 5 po, ma'am. Mag-aanim na. 5 po. 5 pong babae. Marami-rami na rin, ano? Opo, ma'am. Nasaan sila? Malapit dyan sa Nueva Ecija sila lahat ngayon dyan. Naandyan sila lahat. Hindi po, ma'am. Yung bunso ko, nasa Dubai po. Tapos yung panganay ko po, nung andito na po, hindi na po bumalik ng Japan, nag-asawa na po. Tapos yung pangalawa, hindi na rin po bumalik ng Dubai, andito na rin po. Tapos yung lalaki ko, siya po ang pabalik-balik lang po sa abroad. Nasa Oman po ngayon, mekaniko po yun. Magkakasama ho kayo sa isang bahay? Hindi po, ma'am. May mga bahay po sila. Okay. May kanya-kanya pong bahay. Okay. Sino hong kasama nyo dyan sa bahay ninyo? Ito po, nagpunta dito po yung 3 apo ko. Mamayang hapon na, uuwi na rin po mga ito. Pag sa araw po, kung minsan, dito yung anak kong iba. Gaya po ngayon, andito yung 3 apo ko, makukulit. Ano ho kinamatay ng misis ninyo? COVID ho ba? Hindi ho, ma'am. Yung sakit sa puso, high blood, ano pa yung isa? Diabetes. Diabetic. Nagkakomplikasyon na po. Dalawang taon ho siya, 2 taon na ho siyang namamatay naka-move on na ho ba kayo? Okay na ho ba yung ano nyo? Kamusta naman ho ipagluluksa nyo? Okay naman po, ma'am. Okay ka na. Ay, siyempre, kung minsan, talagang naaalala rin po paminsan-minsan. Ilang taon ho kayo nagsama ng misis ninyo? Pan po, ma'am. May 40 years, 50 years, 30 years? Kwan po, ma'am, 40... Mahigit 40 po, ma'am. Nakalimutan ko. Okay, hindi naman Mahigit 40 years, ma'am. Mahigit 40 years. Ilang beses na ho 42 kayo? Po? Ilang beses na ho kayong sumali dito sa Wanted Sweetheart? Ay, ma'am, bali pangalawa na po ngayon, ma'am. Kamusta naman ho yung una ninyo? Sabi niya po, ma'am, i-chat ko siya, yung binigay niya pong private. Hindi ko po siya na-chat. Yung Facebook account niya, private. Kaya hindi ko po siya na-chat. Private? Pagka nala-line up ka naman dito kay JJL, di ba, meron ng created na group chat para sa inyong dalawa Hindi mo naman kailangang nung hiningi ko po yung Facebook account niya, binigay din po. Kaya lang, naka-private, hindi ko po siya ma-add, hindi ko po siya, anong tawag na po? Wala po, hindi niya ako ma-accept dahil naka-private po siya Sir, binalikan mo siya sa Viber. Chinat mo. Ay, o kaya hindi na po. At saka sabi ko naman po sa kanya, ma'am, i-add mo na lang ako dahil naka-private ka, sabi ko po. Hindi pa ako sa makatuwid po, kwan po, ma'am. Wala akong pag-asa.
Baka gusto mong i-shout out, baka sakaling nanonood yun. Sabihin mo, Ay. i-ano ka, i-accept ka sa friend request mo. Hindi po ma'am. Kung talagang may interesado rin po sa akin, matagal na rin po yung pag-usap namin eh. Inad na po ako. Oo. Wala pong interesado sa akin. Dahil sinabi ko ma'am na ganito lang, magbubukid ako. Naghanap ng hindi ganun na buhay. Okay lang naman po ma'am sa akin. Kayo po ma'am, anong hinahanap niyo po sa, andyan po kayo sa US, anong hinahanap niyo naman po sa isang lalaki ngayon na magiging makakasama niyo sa buhay? Gusto kong naghahanap ako ng makakasama sa buhay dahil pag nagretiro ako diyan ako magre-retiro sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Meron akong kasama. Kasi mahirap mga anak ko may mga sarili ng pamilya. Kawawa naman ako, mag-isa lang ako. Siyempre, kailangan ko naman ng kasama. Taga saan naman po kayo dito sa Pinas, ma'am? Diyan lang sa Quezon City. Sa Manila. Ano ho ang plano niyo sa buhay? Ito ma'am, naghanap ng makakasama sa buhay, yung hindi namimili ng status sa buhay. Yung gusto niya yung makapagkasundo kami sa buhay. Ganun lang po ma'am. Hindi po kayo nagbabakasyon dito, ma'am? Pwede naman ako magbakasyon anytime. Kaya lang meron akong mga kailangang asikasuhin dito Kaya ang plano ko baka next year. Kung sakasakali ma'am na matapos po tayo dito, kung hingin ko po yung account niyo po, Facebook account, pwede niyo pong ibigay sa akin. Pwede naman. Kaya lang meron ho ko itatanong sa inyo. Pwede ho ba ako magtanong? Pwede po ma'am. Pwede. Good. Tanong lang po ma'am. Nung mabiyudo kayo sa 2 taon, wala ka bang naligawan diyan sa lapit na kasi ako malayo ako nung po ma'am, mayroon yung sabi nila mag-asawa ka na. Sabi, Nay, wag muna kako kapapatay ng asawa ko po nung sinabing gano'n. Magmula po, wala pa po akong nililigawan. Siguro nasa puso mo pa yung lungkot at naalala mo pa si Mrs. Ayun nga po ma'am, paminsan-minsan. Talagang hindi po mawala. Paminsan-minsan, naalala ko po ang aking asawang namayapa. Ayun. Matagal-tagal din ho pagsasama ninyo, kaya siguro talaga maraming alaala ang parating nagbabalik. Diba? Ganun pa man ma'am, talagang obligadong kailangan din ng kasama sa buhay. Lalo kung nag-iisa, malungkot din. Kaya mayroon pong ang inang ko dito ma'am, inaasikaso ko po yung bukid ng anak ko, inaalagaan ko. Ayun, ang trabaho ko po. Kasi dati ma'am, nagmamaniw ako. Dating may nag-aalaga sa bukid ng anak ko, hindi maganda po yung ani. Kaya sabi po sa akin, tatay, ikaw nang mag-alaga sa bukid ko. Wala naman akong naani pag iba. Sabi po. Kaya, sige kako, kung ganun gusto mo, di okay kako.
Hmm. So sarili pagmamay-ari na pamilya ninyo yung lupang sinasaka nyo. Hindi po ma'am. Yung anak ko po, nawido na rin po. Naunang nawido kaysa akin. Bata pa. Mm. Kung siguro ma'am, kasi may kaya yung napangasawa niya, walang ginawa, kundi uminom, manigarilyo, naluto siguro yung kanya. Anong tawag? Yung laman loob niya sa alak, sa sigarilyo. Nagkasakit. Mm. Ayaw po kasing palusungin sa bukid ng magulang niya eh. Dapat siya po sanang mamahala, hindi yung magulang niya, para maiwasan niya yung pag-inom ng alak. Uh-huh. So yung anak babae. Opo, babae po yung anak ko, yung panganay ko po yun, naunang nawido sa akin. Mm. Mm. Ngayon po walang ginawa kundi uminom, pagkagising niya, uminom ng alak. Dahil ayaw nilang palusungin, dahil ang bukid po nila, 22 na hektarya. Dapat po sana, sa araw, siya ang mamahala sa bukid nila. Dahil gabi lang po sana makainom ng alak. Ayaw pong palusungin ng magulang. O di ang ginagawa, pagkagising, umiinom. Napag-usapan ho natin yung pag-inom. Kayo ho ba, umiinom ho kayo o naninigarilyo? Ano ho ang bisyo nyo? Dati po ma'am, nung dalawang anak pa lang po namin, umiinom po ako, naninigarilyo. Nung naalis ko naman po yung paninigarilyo eh. Pero sa pag-inom po, umiinom po ako, umiinom lang na kwan, hindi naman po yung lasinggo, hindi naman po yung nakikipag-inuman sa barkada, hindi naman po yung nakikiinuman sa labas. Umiinom po ako kung gusto ko. So umiasyat naman po ako, pero yung hindi pag-inom na maglalasing. Bakit ho kayo para saan yung pag-inom niyo? Po? Bakit ho kayo umiinom? Para saan ho yung pag-inom niyo? Pampatulog lang ba? Sa ngayon po talagang pampatulog lang po. Lalo pong napapagod ako sa bukid. Sumiasyat po ako. Talaga, aminin ko po na hindi ko tinigilan po yung napagtikim ng alak. Tumitikim po ako. Tawagin mo, wala ka mo. Saka may naiwan yung misis ko na sari-sari store na maliit. Yun ang pinagpapatuloy ko. Oscar, may tatanong ako sa'yo. Ano ang katangian mo? Nasa tingin mo, maski sinong babae ay mamahalin ka? Kahit sinong babae, hindi po yata tama yun, na kahit sinong babae mamahalin ako. Hindi, ang tanong ko sa'yo, ano ang katangian mo na sa palagay mo, kahit sinong babae, mamahalin ka? Conforme sa babaeng magmamahal sa akin. Kung ang pagmamahal niya po sa akin ang tinitingnan niya yung kabuhayan o at bago po ako sa babae, sinasabi ko po na ako'y mahirap lang. Nakikipursintuan lang sa bukid. Sinasabi ko po totoo, hindi yung ngayon, kung magugustuhan po nila ako, okay. Ang tanong doon, ang follow-up question naman is, sa tingin mo ba yung kinikita mo sa ngayon, kakayanin mong bumuhay ng isang asawa? Mabubuhay po. Kaya lang, kung ang gusto niyang mangyari yung mabuhay ng marangya sa akin, ay baka hindi ko po may bigay siguro yun, ma'am. Basta ang may bibigay ko lang po sa kanya,
kaya ko po siyang buhayin. Okay. Hindi po siya magugutom. Okay, that's nice to know. Nice to hear. Okay yan, okay. Okay yan. Ayun, no. Kasi kung sakasakaling magkatuluyan tayo, Oscar, di pagka umuwi ako dyan, di wala na akong trabaho. Pagka retired na ako, di wala na akong hanap buhay. Di ikaw na Okay lang po yun. ang trabaho para mabuhay tayong dalawa. Opo, ma'am. Kasi Okay. yung magiging porsyento ko po sa isang cropping kung ipapakuno natin lahat yun, ipapakiskis, ay hindi po natin maubos kagad yun ng isang cropping. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi ko naintindihan yun. Grapping. Yung kwanto, ma'am, kung sakasakali po, ma'am, yung kikitain ko po sa pamumursinto ko ng bukid sa isang cropping, Okay. hindi po natin maubos yun sa loob ng isang cropping. Ilang beses cropping sa isang taon? Dalawa po, ma'am. 2 beses po, ma'am. Okay. 2 beses. Okay. So kung halimbawa magkita tayo, saan mo ko dadalhin? Kayo po, ma'am. Di syempre ikaw ang lalaki. Dapat ikaw ang nakakaalam kung ano ang kailangan meron kang plano pagka kikitain mo yung liniligawan mo o kaya yung babaeng gusto mo Siyempre may mga plano ka kung saan mo siya dadalhin, ipapasyal. Kung sa ipapasyal po, ma'am, kung sakasakali ipapasyal, baka naman mapili naman, ma'am, kung saan niya gusto. Baka sa gusto niya marangyang pasyalan. Hindi ko na po kaya yun. Sa tingin mo ba mapili ako? Hindi ko po alam, ma'am. Kung gusto niyong, ma'am, kung sakasakali gusto niyong pumunta dito sa bahay ko, okay, no problem. Wala naman po magagalit kung sa pasyalan po, maraming pasyalan. Kaya lang, baka hindi ko kayanin po yung mga ibang pasyalan po. Ano ba sana sanang babae ang gusto nyong makilala dito sa segment ni DJ Jel, yung po bang babae na diyan lang sa Pilipinas? Gusto mo ba yung babaeng nasa abroad o babaeng na andyan lang sa na pwede mong sumakay ng tricycle o kaya jeep, makikita mo na kagad siya? kahit sino babae, ma'am, kahit saan man siya nakatira, kung magkagustuhan kami, kung itinadhana na talaga, kahit sino, ma'am. Kahit taga rito, kahit taga ibang bansa. Hindi po ako namimili yan, basta magkasundo kami. Ang tanong, ako ba gusto mo? Siyempre po, basta gusto niyo rin po ako. Tan mo naman dahil ako, tinitingnan dahil nasabi ko na po yung kalagayan ng buhay ko sa inyo. Ma'am, balang araw, mahirap lang pala yun. Sabi niyo po, wala akong sinasabing ganyan, ha? Wala akong sinasabing ganyan. Ang sinabi ko, wala akong kaso yun. Dahil yung trabaho ninyo, trabahong marangal. Kaya nga yung mga bayani tinatawag na bayani, dahil kung hindi sa inyo, wala akong kakainin ng mga Pilipino. Di ba? Tama po, ma'am. Mayroon pa akong iba pang panghanap buhay dito, ma'am. Mayroon pa akong gumagalang 3 video, okay? Dahil yun ang talagang pinanghanap ko noon. Kaya lang, sa ngayon po, ma'am, wala na. Bihira na po yung mag-green. Bihira na po. Dahil halos karamihan ng bahay, mayroon na po silang
ginagamit na music, pantugtog, kung may handaan sila, kung may okasyon. Dati po ma'am, siyam ang video kay ko. Kaya lang nung dumaan ang pandemic, hindi ko nabuksan, nasira na po yung iba. Saka, ayun, yung trabaho ko po noon, namamasada, gano'n. Eh ngayon, wala na po. Dito na po ako sa bukid. Nung namatay ng misis ko, taga-alaga na lang yung bukid ng anak ko. Ito ma'am, mga apo ko pa, oh. Bawal bata. Bawal ang bata. Makukulit. Bawal ang bata. Kaya nyo naman. Ano ma'am, nasa inyo po yan. Nasa inyong desisyon. Kung gusto niyo pa ako. Hindi, kasi Oscar, alam mo, Okay. kasi Oscar, ang yung sinasabi mo na sa akin, hindi, dapat nasa lalaki yon. Kayo mga lalaki, kayo ang lumalapit sa babae, di ba? Kaya, kung may magugustuhan kang babae, dapat marunong ka paano mo papatibukin ang puso ng babae na yun. Di ba? Opo ma'am, opo. Magandang confirm. Ang lalaki ang lumalapit sa babae. Diba? Kaya dapat kabisado ninyo paano ang pakiligin at patibukin ang puso ng babae. Paano mo makukuha yung puso ng babae. Hindi po pwede tayo na gano'n bigla gano'n agad-agad gano'n, hindi pwede. Kailangan liligawan. Ganun po ma'am. Yun, eksakto. That is ngayon hanggang sa magkagustuhan kayo. Hindi po ba ma'am? Liligawan, susuyuin, tatanungin kung anong gusto niya sa lalaki, hanggang sa liligawan, hanggang sa magkagustuhan kayo, magkapalagayan ka ng loob. O hindi po ba ma'am? Paano nga ho ba kayo maligaw? Ano ba yung style ninyo na ginamit doon sa misis niyo nung naliligaw kayo sa kanya? Malalaman nyo na po ma'am pag kayong dalawa na lang ang panliligaw ko. Okay. Hindi, ang ano ko lang naman, baka sakaling pwede ka na maligaw ngayon para kiligin naman yung mga nanonood sa atin, tsaka si DJ. Wag na po ma'am, baka marinig nila magsiunahan po sila na magkagusto sa akin yung iba. Mas maganda po yun ma'am, sa inyo ko po lang sasabihin at maririnig nyo. Pag good vibes lang naman, para diba? Ewan ko, ambot sa langaw. Magmula po ma'am, wala pa naman po yung naliligaw sa inyo. Maraming naliligaw, kaya lang puro sa puro sa online. Yung huli ko hong nakausap dito, yung asawa niya, balo din siya, kamamatay lang din ng asawa niya. Opo. 6 na buwan pa lang namamatay yung asawa niya. Opo. Kaya sabi ko sa kanya, tayo mga Pilipino, pagka ganyan may namamatay sa pamilya, lalo pa partner natin, di ba dapat binibigyan natin ng at least 1 taon hanggang makapagbabang-luksa. Respeto po, respeto. Yun. Pero i-respeto po natin yung isang patay na mahal natin sa buhay. Yun naman ang pinaliwanag ko sa kanya. Hindi sa ayaw ko sa kanya, pero ayun ang sabi ko sa kanya na siguro ako gugustuhin kong magantay hanggang makapagbabang luksa ka. Kung single pa ako, pagdating ng panahon na yon, pwede tayo mag-usap. Pero sa ngayon parang every time na nag-uusap, mag-chat kami,
Parang naaalala ko yung nakukonsenta ba ako? Ako naman po, ma'am, hindi ko naman po siguradong porque naghahanap po ako ngayon, ma'am, ng mga kasama sa buhay ulit. Hindi ko naman po siguradong yung kausap ko po ngayon is siya na kaagad. Siyempre, magkakan muna kami, magtatanungan, ganun. Kaya po natin, ma'am, siguro, ma'am, kung sasabihin ko po sa inyong mahal ko kayo, alangan naman sasagutin niyo ako kagad. Alam naman natin ho yun. Kasi sa edad natin, alam naman natin yun. Kaya ho, ang pinupunto ko nga is yung 6 na buwan pa lang namamatay yung asawa mo. Parang para sa akin, babae din ako eh. Babae ako eh. 'Di ba? At saka sino naman, 'di ba? Si kanino. Parang naaalangan akong although sabi ko I can just offer him friendship, maging magkaibigan, pero ayokong maging mas malalim pa doon yung aming pag-uusap o pag-chat. At masyado naman po yun, ma'am. 6 na buwan pa lang, gusto nang maligaw kagad. Oo, after namin mag-usap, nagpa-line up na siya, nakabalik na siya magpa-line up 2 beses na eh. Hindi naman po siya inintay yung makapag-look sa babang luksa naman. Hindi natin alam kung ano, pero ayoko bigyan siya ng ayoko maging judgmental sa kung ano yung dahilan niya, pero yun na para sa akin. Kaya after noon, nung mag-usap kami, sabi ko, magpapaline up ako ulit. Kasi ako ready na ako eh. Siya hindi pa. Sabi ko, pagka ready na siya, siguro kung libre pa ako, di okay lang kami ulit. Ay, ma'am, may matanong din po ako sa inyo. Yung edad nyo na yan kuwan po ba, ma'am? Papayag pa ba kayang mga anak nyo rin na kayo mag-asawa muli? Ay, oo naman. Kasi, matagal na akong divorce eh. 14 years na. Kaya yung 14 years na yon, nagkaroon ako ng boyfriend na naka-live-in ko 4 years, taga rito, American. Pero hindi rin kami nagtagal. So, nag-break kami 7 years ago. So, magmula noon, 7 years akong naghahanap uli ng sumusubok uli na makahanap ng makakasama sa buhay. Yeah, yung tamang tao. Kasi siyempre, gusto mo yung kahanap ng taong talagang yung mabuting tao na makakasundo mo, yung makakasama mo sa buhay, ganon. Apo. Ano ang ginagawa ninyo pagka hindi kayo nagtatrabaho? Like, nagba-basketball ba kayo? Ano ho ang libangan ninyo pagka Ay, hindi na po. Ano ba kayo ngayon naman? Hindi, ma'am, dito, siyempre, ang bukid, pag may tayo na inalagaan lagi, ini-spray ng damo, ini-spray ng insecticide, patutubigan, hindi pwedeng matuyo. Kaya pag sa bukid po, talagang nakatuon po yung pansin nyo talaga sa bukid. Kung may ibang hanap buhay pa, wala lang po yun, yung parang diversion lang po yun kung nakatuon kayo sa bukid.
wala akong ginagawang libangan, ganun. Puro Ito trabaho lang. po, ito po, yung tindahan ng kwan, yung tindahan ng naiwan ng misis ko, nagtitinda po ako. Yung ibig ko sabihin yung something na ginagawa nyo na for fun, like yung bang diversion, like yung manood ng sine o kaya mamasyal, ganun. Hindi? Hindi, kung minsan po, namamasyal naman po ako, pupunta akong Pangasinan ng 2 days. Ganun lang po, dahil tubong Pangasinan po ako. Taga Pangasinan ka. Pinapasyal ko po yung mga kapatid ko roon, gano'n. Tapos uwi na ako, kako at yung alaga kong palay, kako, gano'n lang na po. Tapos pag minsan, magmumotor-motor ako, malibang-libang lang. Kung uwi akong bayan, magmumotor-motor. Kahit na walang bibilin, ikot lang po ako. Magbabayad ng bill ng kuryente. Gano'n lang na po pag nakon sa bukid, pag nahinto sa bukid. Kagaya po ngayon, ma'am, pag maka-spray ako ng palay at makita ko yung maka-spray ng pandamo at saka yung pang-insekto, papasyal ako ulit sa Pangasinan ng 2 days, ganun lang. Para malibang-libang ng kunti. Tatawagin ko naman yung anak ko na yung widow na magbantay ng tindahan. Bantayan niya itong dito matulog. Magtinda dito sa sari-sari store na maliit na naiwan ng Mexico. At may alaga rin po akong aso at saka manok, magpakain. Hindi po ako makapagtatagal pag may pinupuntan po ako. Nag-aalaga ko ng mga manok. Buti lang may pang-ulam kung walang pambili. Kasi kung binibili po lahat, walang mangyayari po. Magtanong po kayo, ma'am. Ako nga maraming tinanong sa iyo eh. Ikaw hindi ka nagtatanong sa akin. Ay, ma'am, may bahay din po kayo sa Manila na inuwian? Sa Quezon City po. Ayun. Sino pong nakatira ngayon? Yung anak ko. May family na rin po. Oo. Kung sakasakali po, ma'am, gusto nyong mapunta rin po dito sa bahay ko, sa akin. Syempre pagka nagkamabutihan tayo at naging makilala kita at makilala mo ko at magkamabutihan tayo, syempre yanin ko yung saan ka nakatira at saka kikilalanin ko yung mga pamilya mo dyan. Okay lang naman po sila. Sinasabi pa nga po sa akin mag-asawa ka na, tatay. Sasabihin pa sa akin, tarantado kayo, kako naman po. Alam niyong, wala pa, kako. Gusto niya ba kasi akong fan? Mag-asawa, kako. Kung gusto mo na, kayo naman pala iniintay niyo rin pala kung gusto ko, tapos sasabihin niyong mag-asawa na ako, kako po. Tapos tatawa sila. Saka sabi ko po sana kung may lupa, kung sakasakaling may makakuha siya ng mag-alagang matino, dahil yung mga nag-alagang una po hindi matino baka magmaniwan na po akong Manila, kako. Nagmamaniw po ako sa Manila dati. Ng jeep. Hello po, ma'am. Ewan ko. Paano kayo Ewan ko. natutong Abot sa magsaka? langaw. Siyempre, alam ko po yun, nakalakihan ko na rin po yung magbukid. Diyan ho kayo pinanganak saka lumaki sa bukid.
May bukid po kami. May bukid po kami dati sa Pangasinan dahil doon po ako sa Pangasinan, tubo akong Pangasinan. May bukid po yung magulang namin. So bali talagang ipinanganak ka at saka lumaki ka sa bukid. Opo. Tapos nung sa kapapasyal, napunta ko rito sa Nueva Ecija hanggang sa nakilala ko itong naging misis ko. Dito na po ako nakapag-asawa. Dito na rin ako naka-steady. Dito na rin po ako na tumulong na rin sa bukid nila. Okay. Kaya lang, nung namasada na po ako ng tricycle, unang-una po ay hindi na po ako ganong nakakatulong sa bukid. Ngayon, humina ang tricycle, ang paghahanap, pamamasada ng tricycle dito, ayun, nakabili kami ng pinasada kong jeep sa Maynila. Ako, nagsawa na naman po ako ron at ang daming huli-huli. Puro na lang yung pulis ang pinaghahanap buhayan. Linggo-linggo, may nagbubordi. Nauwi na naman po ako rito. Hanggang sa nagnegosyo na lang po kami mag-asawa. Nag-dealer kami ng mga soft drinks. Ayun. Tapos nung gusto kong mag-bukid ulit, ayun, may porsyento naman po ako rito, 1 hektarya, dahil hindi ko naman po, mahirap naman po yung marami, baka hindi rin kakayanin. Ngayon, nung namatay yung misis ko, nabalik na naman po ako dito sa bukid. Itong binigay ng binan ng anak ko na bukid, ako na pong nag-aalaga ngayon. Ayun, dito na po. Ilang taon na po kayo dyan, ma'am, sa US? Magti 20 years na. Ay, matagal na rin po pala, ma'am. Oo. Ay, mga anak niyo po, wala kayong nakuha dyan, ma'am? Nandito na ho yung bunso ko. Yung natitira kong mga anak dyan sa Pinas, parating pa lang ngayong taon to. Ano? Ikaw na rin susunod na kukunin, sir. Kung magiging tayo, di kukunin na rin kita, dadaling kita dito para magkasama tayo. Akala ko po, ma'am, titira na kayo rito. Oo, pagka retired na ako. Kasi pagka may pa ako at nakakabiyahe pa ako, nakakasakay pa ako eroplano, syempre, magpaparot pa rito ako. Syempre, nandito na yung pamilya ko. Oh. Pagka mahina na ako at hindi ko na kayang sumakay na eroplano, di sa Pilipinas na ako. Ibig po sabihin, ma'am, mayroon din po akong pwedeng pasukan trabaho dyan, kung sakasakali. Oo naman, pagka kaya mo pa magtrabaho. Marami kasi ma'am, ayaw kong hindi magtrabaho eh. Gusto ko trabaho lagi. Workaholic po ako, ma'am. Ay, oo naman. Sumasakit yung katawan ko kung hindi ako nagtatrabaho. Oo. Basta kaya ng katawan ko pong trabaho, kahit anong trabaho po. Oo, hanggat kaya pa ng katawan mo, pwede. Kung gusto mo magtrabaho, pwede. Maraming trabaho dito. Kaya sabi ko po sa mga anak ko, hanggat kaya kong magtrabaho, hindi ako dadaing sa inyo, kako po. Hanggat kaya ko pang maghanap buhay. Ay kung hindi ko na po kayang maghanap buhay, sabi ko po sa kanila, kung hindi ko na kayang maghanap buhay, bahala na kayo kako sa akin. So, pagka nag-retire na ako at pipirmi na ako sa Pilipinas, saan tayo titira? Kung gusto niyo po dito, ma'am, di okay lang po. Diyan mo ako titira? No? Kung gusto niyo Manila, di okay lang po. Kaya ko pa naman pong magmaniho kung may panghanap buhay po ako sa Manila Basta gusto mo parating meron kang trabaho, no? Oo, ma'am, basta kaya ko pa. Kasi kung nahinto po akong trabaho doon ko nararamdaman sakit ng katawan ko Ganyan. Kaya gusto ko trabaho. Lalaking talagang mga
responsable at yan ang mga katangian ng maski sinong babae, ayan ang magugustuhan sa iyo, yung masipag ka. Pero Kaya- marami po lalaking kwan. Yung ayaw magtrabaho. Hindi mo, narinig mo ba yung sinabi ko? Oh, ma'am. Ako narinig. Buti na lang. Antayin siya. Po. Minom tayo ng siya. Sige, ma'am. Salamat. Eh ano, type mo ba ako o ano? Type na kita kasi masipag ka eh. Masipag po ako kung hanggat kaya ko O, ang trabaho. Syempre naman, kaya tayo binigyan ng pangangatawan ng Panginoon dahil kailangan nating gamitin yung katawan natin para gumawa ng mga bagay para tayo mabuhay. Tama ba 'yon? Eh, yung iba naman pong lalaki, hindi ko naman po nilalaki. Ang lalaking katawan, walang ginawa, kundi uminom eh. Eksakto, yun nga yung sinasabi ko eh. Kaya mukhang nai-inlove na ako sa'yo dahil nakikita ko sa'yo isa kang lalaking at responsable sa pamilya. Yan ang Kaya sabi mga po ng iba po rito kwan, dapat na lagi ka na lang nasa bukid, mag-relax ka naman. Sasabihin po sa akin, hindi ako. hirap mo yan. Ay, gusto kong kumain gusto kong kumayod kako naman po Oo. Magpahinga ka rin. May Magpahinga ka rin kapag may time kasi mahirap naman yung katawan mo, abusuhin mo. po. Hindi na po maghapon yun. Pag medyo mainit na, at oras na pamamahinga, umuwi po ako. Pag hapon na naman, hapon, Huwag Walang mong mainit po. pababayaan, hindi ka makakain na malilipas yung oras ng pagkain mo dahil sa trabaho. Kailangan kahapon lang naman po. Kahapon lang naman po nung nagpatanim pa ako. Nagpatanim pa ako kahapon. Sa gusto ko pong mayayos, mo ni sarili mo. nananghali lang po ako kahapon, alas 10 na ng hapon. Kaya, nalibang po ako doon sa pag-aayos po ng manananim. Umaga na. Sige po, no? Magkat po, yun gigising na. Maraming salamat. Good luck mo Maraming sa inyo. salamat po, TG. Sige. May yung pwede po yung Facebook account nyo para tatawag po ako. Sige. Kung maaari lang po. Sweetheart. Good luck. Maraming salamat. Ayun na. Sana, no? Sana sila na. Oras natin, we got 6 minutes after 3 na ng hapon. Na-curious tuloy ako. May nag-comment kasi kamukha daw ni Madam si Pastor Ed Lopez ha. Hinanap ko si Pastor Ed Lopez. Ito pala yung pastor na pinapanood ko rin, no? Yan, no? O nga, no, may similarities. Si Pastor Ed, no? May similarity nga ho talaga sila. Hindi, lalaki yan eh. Oh. Pastor Ed, you know. May mga magaganda pa yung mga mensahe niyan, no? Si Pastor Ed. Yan siya. Kaya maraming umuwi pagka-libing lang eh. Kasi at least pag libing, hindi ka inaasahang magpapasalubong. Kasi nabigla ka at nalulungkot, hindi ka nakapag-shopping, di ba? Pero kung uuwi ka ng Pasko, naku, talaga namang napakahirap. May similar